Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po pala si Captain John Poblete, member ng OCC Class 43-2014, isang armor officer. Ito po ang aking fourth episode ng Marawi War Stories. Bali nung sir, sometime sa kalagitnaan na nung gulo sa Marawi, dumadami na kasi yung friendly forces position and kailangan ng sir, ma-identify or magkaroon ng countersign yung bawat pinaka-advanced na position ng ng mga units, sir. Isa sa mga naging practice ng mga units, sir, is yung magtaas ng Philippine flag sa bawat advanced position nilang nakukuha, sir. Bali, kapag nakuha nila yung isang defensive position, lagyan nila ng flag, lalagyan nila ng Philippine flag, lalagyan ng maliit na flag sa baba ng Philippine flag na may unit for identification. di tuloy-tuloy lang po yun, sir, hanggang sa dumating sa point na nandun na sa last or nandun na sa mga huling objectives ng gulo o ng giyera. Na-attach naman ako sa sir, sa mga estudyante sa Scout Ranger Class 202. Yan. Nung time na yun, sir, medyo marami ng debris yung mga sir, mga kalsada nun kasi almost lahat na ng building doon, sir, hindi na ganun ka-defensive kasi kailangan sirain yung walls para magkaroon ng visual doon sa building na yun, kaya bumabagsak sa mga kalsada, sir. Pero ayun nga, sir, sa paglapit ng last na objective, sir, kasama ko yung SR Class 202, sir. Hindi ako masyadong nakapagbigay ng fire support sa SR Class 202 sa part ko. Una kasi, sir, masikip na yung last objectives. Tapos pangalawa, sir, may mga develop na tayong TTPs para, sir, makuha yung mga series of building nang hindi kinakailangan, sir, ng suppressive fires from the armored vehicles. And ina-apply yun, sir, ng mga estudyante. Kaya every time na abante sila, sir, abante na rin kami. At the same time, yun, sir, mahina na yung resistance ng kalaban. Kaya kung may resistance man, sir, isang putok, identify, bigyan ng suppressive fires, then isis yung next building. Bali, ganun na lang po yung sir, move dito. Parang move by bounce, sir, na dahan-dahan na po yung naging TTP, sir. So, from estudyante, pupunta po ako sa kabilang sir, kabilang infantry battalion, abante. Ganun na lang po, sir, dun sa may block kasi pasikip na po ng pasikip. Kaya magkakalapit na po, sir. Yun, sir, tatayuan ng flag, sir. Ngayon, sir, nung last objective na po, sir, marami na pong units yung nandun, sir. Kasama na po yung CMO, yan, para magkaroon ng mga loudspeaker operations, kinakausap yung mga natitirang sir, rebelde o kalaban para, sir, mag-surrender. Partly, sir, hindi na siya kailangan ng suppressive fire ng armor, pero nandun lang din po kami, sir, naka-standby in any case na Ang dami na po nangyari sa mga iba't ibang unit. Then, eventually, sir, nakuha na rin po si sir, si Isnilon, sir, Isnilon Hapilon. Pagkakuha sa kanya, sir, majority or bulk ng forces, since congested na, is withdraw and iniwan yung enough para lang isis pa yung nahuhuling objective, sir. And isa dun sa mga unit na yun, sir, yung SR Class 202, sir. Then, meron yung sir, yung nakakalungkot, sir, kasi last objective na nga, sir. Tapos, may nadali pa sa kanila, sir. Ang nangyari kasi nun, sir, sinis nila yung isang objective, sir. Kasi may kalaban silang na-observe. Tapos may kalaban silang na-observe, sir. Ngayon, sir, yung kalaban na yun, sir, hinihintay lang pala yung tropa nila na pasukin yung isang wall, sir. So pagpasok nila sa isang wall na yun, sir, nakaabang na yung kalaban kasi, sir, pag bumaril yung kalaban, sir, pader, bubutas lang yung kalaban ng dalawa, sir. Yung isang butas, sir, yung silipan nila, yung isang butas, sir, doon yung muzzle ng baril. Nalaman ko to, sir, kasi kinamagahan ganun, sir, eh.
Sa pagpasok nila sir dun sa pader na yon, tinamaan sir yung isa nilang tropa. Then, ano sir, nagkaroon na ng firefight. Tapos madilim sir. Tapos dala ko yung isang night capable sir, pero hindi ko talaga ma-scan. May nai-scan man ako sir, pero tropa na yun sir. Kaya hindi ko na mabigyan ng support. Alam naman nila yun sir, nakadikit lang ako sa kanila. Hindi ko na rin masyadong concern yung RPG sir, kasi ang knowledge namin nun sir, nasa basement na nga lahat ng enemies. Kung merong mga aakyat sir, makikita ko na yun sir. Ngayon sir, yung nasugatan nilang tropa sir, ano sir, hindi kayang pumasok ng wheeled ambulance dun sir. Sinakay ko sa vehicle. I personally sir, denied ko yun sir. Kasi yung crew na kasama ko nun sir, bago. Parang fresh leg sir ng mga crew. Para ano sir, maka-recover yung iba sa pagod sir. Fresh leg. At that night sir, tinamaan siya sir. Ako nag-recover. Ako nag-drive sir, even if it's a violation. Pero yun nga sir, we will go, ano sir, taliwas dun sa SOP para makapag-provide ng tulong sir. Nadala ko siya sa medic sir, nakalapatan ng first aid. Pero, ano sir, after several hours nabalitaan namin na binawian din ng buhay. And then, the next day sir, nung nakuha na sir yung pinaka-advanced na building, pero naka-standby pa rin yung 1010 sir. Ano sir, may idea ako sir na sabi ko, may pier kasi doon sir, yung pinakadulong pier, mahaba yun sir. May idea ako, sabi ko, maglagay kaya tayo ng flag doon sa dulo. Sabi ko, pero wala man tayong flag, sabi ko sir. Tapos doon sir, lumapit ako sa mga 202 sir. Pagkakalala ko nun sir, O1 yung kausap ko sir, o si Sir O1, yung mga officers nila sir. Sir, maglagay tayo ng flag doon sir. Sabi ko, dahil sa ano sir, ano kasi yun sir parang nung time na yun, ang usapan namin sir, hanggat nakita mong yung mga iwagayway yung Philippine flag sir, buhay ka pa sir. Meron ba? Tuloy ang laban sir. Meron ba? So, yun yung mga driving force namin nun sir. Kasi matapos na sir Ikwento mo nga yung patriotism dyan. Sige nga, ikwento nga. Bali, every time na ano sir, makikita mo yun, ma-feel mo na yun, mahal na mahal mo yung, yung bansa mo. Kaya mo ginagawa yun sir. Kaya despite sa pagod ka mentally, yung mga namamatay na tropa, na nakakalungkot, hindi sir, hindi ka dapat tumigil. Kasi hindi ka pa tapos sir Kasi mawagay pa yung flag sir. Sa Ranger nga sir, di ba sa class sir, yung gidon sir, nasa harap sir. Kasi kahit tumatakbo ka sir, pagod ka na, tignan mo lang na gumagano-ganon yung gidon ng class niyo sir. Takbo ka talaga sir. Kasi doon yung gidon nyo sir, buhay na buhay sir. Yun yung Philippine flag, sir. Lagay natin dun. Lapit ako sa Toto, sir. Sir, lagay natin yung flag dun. May flag po sila, sir Pero maiksi lang, sir. Sige, buds, ano gagawin natin? Sir, atras ko yung vehicle, sir. Atras ko yung vehicle. Dahan-dahan, sir. Yung pier, sir, ano lang, sir, yung width niya, sir. Enough lang dun sa trucks ng APC. Tubig-tubig na, sir. High risk yun, sir. Baka gumanon. Sige, buds, sabi naman sir. Sige, sir. Sinakay namin sa vehicle yung sir. Nakalawit, sir. Pero patras po, sir. Patras. May risk yun, sir. Natamaan kami ng bala. Pero nasa loob lahat nung magtatayo ng flag. Ang dami, sir, pumasok. Na bala? Na tropa, sir. Para maitayo yung flag. Ganun ba? Yes, sir. May kasama na rin mga pagkakalala ko, sir, may mga CMO rin na pumasok. 53rd ID, mga ganun. Ang dami, sir. Parang yan pala yung flag of Iwo Jima. Ito naman yung flag of Marawi moment pala. Yes, sir. Tapos, sir, nung na-atras na, sir, nandun na kami sa dulo. Sir, saan natin tatayo dyan? May mga parang doon, sir, debris na nandun na, sir, Parang tali yata yun, sir. Di ko malala kung paano namin naitayo yun, sir. Kasi may mga debris na doon, sir. Pero hindi debris ng gera. Debris, mga bagay na doon, sir. Tara na. Kasi open po yun, sir. Last objective na may kalaban. Open, sir. Tapos yung tangke lang yung cover namin, sir. Pero talagang kitang-kita, sir. Tayo na natin. Sige, sir. Ako yung unang tumalon, sir. Sir, nakakiliti, sir. Kasi imagine mo, baka may nakatutok sa'yo, sir. Tapos, sir, yung mga tuto, sir. Matatapang man, sir. Kasi, nung pag ganun ko, sir, covered pa ako, sir. Sila, sir, yung naunang pumunta dun sa, sir, sa pagtutusukan. Hindi ko binitawan yung pole, sir. Sama ako, sabi ko, sir. Tinayo, sir. Pagtayo, sir,
mahangin, sir. Kasi lake, sir, ang hangin, open. Mga ganyan yung plug, sir, mga wagayway, sir, tumatay balay. Naluha ako nun, sir, na na-realize, ko, yung dahilan, sir, kung ba't kami nandun. Freedom, sir. Nakatulad nung pinaglaban ng mga unang bayani natin, sir. Kaya tayo nagkaroon ng matawad, sir. Kaya nang tinatayo namin yung, sir, grabe, ang saya, sir. Matay balay mo, naluluha ka na, akin to, dito na kami, ganun, sir. Pero mix yun, sir, kasi nakikiliti ka, baka biglang may pumitik, sir. Meron pa. Opo, sir, ako tumatayo. In that, sir, in that moment, sir, ang daming drone, sir, na drone, 24 sir, to document. Wala lang ako maalala, sir, kung sino pang may hawak ng sir na yan. May ganun pa, sir. Kasi naitayo, pakagat na rin yung dilim, sir. Tinayo namin, sir. Tinali dun sa may parang kapitan ng flag, sir, na fort. Then, bumalik, sir. Yun, sir, slowly, natayo na, sir. Balik kami dahan-dahan. Balik kami dun sa defensive position, sir, na in that moment, sir, kahit hindi pa talaga tapos yung gera, na-realize ko, sir, yung ano, sir, na nakaka-proud, sir, na yung sundalo ng tayong mga Philippine Army, sir, mahal na mahal natin yung matakot, sir. Na kahit buhay natin yung kapalit, sir, isasakripisyo natin para sa kapayapaan ng bansa. Kasarinlan, sir. O kapayapaan, sir, ng lugar na yun. O ng bansa itself. Kesa umabot pa yun sa ibang mga lugar, sir. Nandun na siya makontain. Nakaka-proud, sir, na hindi ka nag-iisa. Na lahat kayo, sir, iisa yung goal, sir. Na matapos na yung gulo. Na ma-neutralize yung mga nagkukos ng gulo, sir. Sir, kasama ko yung tuto nun, sir, mga estudyante, sir, na way kurat, sir. 5 months na nun. Pagod ka na nun. Pang 7th month, sir. Ha? Pang 7th month, sir. Kasi nung 6th month, Kasi sir, ano kayo, no? Dineclare. Naiwan pa kami, sir. Yung huli pala. First in, last out ka halos. Hindi, mga engineers yung nandun pa, sir, nandun pa ngayon. yung wala nang gera, sir. Oo, nandun pa ngayon. Pero last out sila. Pero Yes, sir. na-extend ka pala doon ng ganong katagal, no? Yes, sir. Kasama ko, sir, yung isang company ng Ranger, sir, si Lieutenant Dulnuan pa nung time na yun, sir. Yun yata yung company nila, Captain Hongko, sir. Hindi ko rin pumalala, sir. Isang mga 53rd IB, sir. Kaming mga armor, sir. Mga 4 yata kaming platoon leader na nandun, sir. Estudyante ng tuto, sir. Kinabukasan nun, sir, yata yung time na hindi, nung after na ng 10-10, sir, sila nag-picture ng ano, sir. Yun, sir, yun yung mga very, sir, few proud moments nung last stages nung, sir, nung gera. Na realization mo kung ba't ginagawa. Kung ba't ginagawa, ba't sinusot mo yung uniform mo, sir. Tapos ba't ginagawa mo yung utos sa'yo, sir. Dahil dito, sir. Dahil dito, sir. Pero dahilan, sir. wala kang galos doon. Pero sige nga, ikwento mo nga na yan nga dahil sa flag. Yes, sir. Nagsakripisyo ka. Pero I'm sure meron ka ring mga muntikan. Yes, sir. Yung mga muntikan nga na kung tinamaan ka, kahit anong tapang mo rin para sa bayan, talagang Wala din, sir. ano ka rin. Marami ka rin siguro. Yes, sir. Pero ang pinaka-significant nun, sir, yung sa Dansalan College, sir. Yung firing position ko, sir, nakaganyan yung mga vehicle. Then, iatras lang namin konti. May kubo na dun, sir. Sa likod na po yun ng mga, sir, position ng mga ranger, sir. Lunch, sir. Yung Dansalan, covered siya ng hill, sir, hill. Pababa dito. Yung Dansalan, sir, yung last floor niya, sir, nasisilip, sir. Last floor, last corner. Nasisilip ko, sir, pag nakaupo. Ganyan, sir. Andun yung scout sniper natin, sir. Nandito yung Dansalan College. Di nyo alam kung saan si Foreign Sniper. Wala, buhay pa siya nun, sir. Buhay pa siya nun. Oh. Yung sir, gumakain ako, sir. Biglang may pumitik, sir, ng tik, sabi lang yung gano'n, sir. Tik. Walang shh, walang gano'n, sir. Tik, sabi lang gano'n. Hindi yung tik, hindi tik na gano'n, sir. Yung tik, sabi lang gano'n, sir. Nakatingin ako dun sa sir. Nakatingin ako sa lupa. Tik, sabi ng sir. Naka-align sa akin, sir, yung lupa. Tipak lang yun ng, sir, ng lupa na nahukay nung trucks namin, sir. Tipak lang na ganyang kalaki, sir. Tik, sabi ng ganun. Talsikan yung lupa, sir.
Sabi ko sa tropa ko, sir, binaril yata tayo. Napaupo ako nun, sir. Paupo ako nun, sir. Yun, sir, isa yun sa mga significant na, ano, sir, na parang event yun, sir. Na para sa akin yata yun, ah. Then, pero okay na, sir. Wala nakakalam nun, sir, kasi tahimik yung bala. Mm. Sabi ko, visible kayo dito. Tinawag ako, sir, pumunta ng TCP, kinuha ko isang vehicle, naiwan yung dalawang, ano doon, sir. May isa kaming tropa, sir, na parang, okay naman siya, sir. Pero parang, ano siya, sir, lutang siya nung time na yun, sir. Hindi namin alam, sir. Bumaba sa vehicle, sir, tapos, naglakad papunta doon sa position ko na yun, sir. Na-snipe siya, sir. Doon sa posisyon mo. Yes, sir. Nanakatayo siya, sir. So, ikaw talagang punteriya nun. Nasipat na, sir. Ganun, sir. Pero original, ikaw talaga. Yes, sir. Na-realize ko, sir, na ano. Siguro hindi ko pa time. Pero at the same time, siya nakakalungkot. Kasi binilin ko na sila, sir, eh. Parang, ano siya nun, sir? Talagang, siguro, sir, yun yung time na sinasabi na, ayun yung mga sinasabi sila kapag time mo, sir. Sa'yo na talaga yun, sir. Yun, sir. Kaya, pero tuloy lang, sir. Sabi ko, sir. Tuloy lang. Nakalungkot, sir, pero tuloy lang. Sabi ko sa tropa. And yun, sir. Nagkaroon ng mga series of, ano na, sir, hanggang sa dulo na po, sir. Anong natutunan mo about fear? Yung sagot ko dito, sir, is natutunan ko, buti na lang natutunan ko, at ito rin yung nag-drive, motivate at nag-drive sa akin, sir. Buti na lang to, sir, nabanggit ng isang colonel, sir, na sa simula pa lang, sir. In-example niya, sir, sila, Sir Alvarez. Bakit sila nagtagal doon ng 4 na araw nang wala nang further na casualty? Kasi, sir, according to that Lieutenant Colonel, sir, handa na silang, o tinanggap nila yung fate nila, sir. And yung sinabi sa akin ni, sabihin ko na yung pangalan, sir, ni Colonel Goyena, sir. Kapag tinanggap mo na sa puso mo na dito ka mamamatay or na posible kang mamatay dito, lahat ng fears mo mawawala and mataturn into parang katapangan, sir, para lumaban. Yun yung naging motivation ko, sir, every time na makakaramdam ako ng fear. Ito na yun. Huwag ka na matakot kasi kung para sa'yo yan. Stick ka dun sa, sa mission mo, gawin mo ng maayos. Kasi pag patakot-takot ka, mag-cover ka rin, pero wag kang patakot-takot. Do not be afraid. Sabi nga. Kaya yun, sir, parang nag-drive sa akin yun. Yung fear na yun, i-convert mo sa, sir, sa sharpness para isipin mo kung anong gagawin mo, sir. Gawin mo ng tama at i-calculate mo na maayos yung risk, sir. Tanggapin mo na yan talagang trabaho mo. Andyan yung kalaban. Innate na hindi mo yung matatanggal. Andyan yan. Labanan mo. Yun, sir. Instructor ka ngayon for the next generation of armor officers and NCOs. Galing ka lang ng US, Yes, nag-train. Ano yung nagawa ng Marawi sa'yo na values and yung instincts and everything na ini-impart mo kasalukuyan dito sa mga hindi nakaranas nung naranasan mo? Opo, sir. Yung pinakauna po, sir, unang-una, sir, yung parang mga titipis sa mga vehicle, sir. Very basic, sir, kung paano iputok yung 50 caliber ng automatic pero hindi ka dadiinit yung barrel. As simple as that, sir. Yung ano bang height ng mga leeches na kayang-kaya nating na passable para sa mga available nating armored vehicles. Yung sumunod, sir, na mas malalim is yung kailangan kapag nag-operate ka at may kasama kang tropa, kailangan establish mo yung camaraderie ninyo, sir. Yung camaraderie ninyo na kapag kung ano yung galaw ng isa, galaw na rin ng isa. Kung ano yung kayang gawin ng isa, kailangan mo mag-support sa kanya. Para you work as a team, sir. Yung unity, sir.
na kung ano yung nasa training natin, yun tayo, we train as we fight. Yun nga sir, parang tinuturo ko sa kanila yun sir na maging i-apply lang din nila sir yung SOP. Alamin nila yung SOP ng mga vehicles, ito yung SOP natin. Pero pag yung situation requires them to sir, to go beyond, yung sabi niyo po sir, or think outside the box. Kailangan gawin din nila as the situation demands sir. Na ano po yun sir, sa tactical decision making gawin itong ganyan. Ngayon po sir, nag-exercise po kami. Siyempre puro SOP, puro school solution, tapos i-share ko po sa kanila sir yung mga hindi school solution pag nasa actual field na. And sir, nakakatawa naman sa mga estudyante sir kasi sir, na-appreciate nila yung ganun sir. And nagtatanong po sila further sir. Kaya, ayun sir, nakakatawa kasi nakikinig po sila sir. And yung exposure ko sa labas sir, sa US, to other culture. Sir, kumbaga, sir, nagising sa akin ulit na yung quotation ng armor dyan sa may gate namin, sir, na the bigger battle is yet to come. Na-realize ko, sir, na sa sarili natin, kailangan natin always maging prepared. Especially mentally. Yung stamina natin, sir, kailangan nandyan yan palagi. Yung mindset natin na yung warfighting is the core competency ng army, nandyan palagi sa atin, sir. Na-realize ko, sir, na napakaswerte natin kasi nasa peace times tayo, although maraming threats sa territorial defense. Pero peace time tayo in general, sir. Kasi island tayo, sir. Meron tayong natural obstacle para sa invading forces kung meron mag-invade sa atin. Na we are an independent and free country. Malayo sa ibang bansa na gustong sumakop o gustong manakop. Comparing dun sa mga ongoing na warfare ngayon, sir. Like Russia and Ukraine, Israel and yung sa Palestine, sir. Tayo sa napakaswerte natin. Kaya i-cherish natin yun. And i-take time natin itong peace time to prepare ourselves for a bigger battle, sir. And kung yung sa time natin bilang isang sundalo, hindi dumating yung gera, pasalamat tayo. At least tayo bilang isang sundalo, na nung naninerbisyo tayo, sir, prepared tayo mentally sa gera. Prepared tayo in general sa gera, sir. Na kapag dumating yung sir, gera, sa mga younger generations natin, we are more than prepared or capable of defending yung country natin, sir. Na dahil sa pagmamahal natin sa watawat at sa bansa, sir, gagawin natin lahat, sir, para ma-preserve yung kasarinlan natin, sir. Yun po, sir. Final question. Anong value ng family sa'yo throughout the Marawi siege and ito ngayon sa career mo? So, aside po sa watawat at sa, sir, aside po sa watawat, sir, yun yung biggest, biggest answer ko sa why. Sa tanong kong bakit mo yan ginagawa? Kasi may pamilya ako, sir, na nasa home, nasa tahanan ko, na dapat yung gulong ito makontain namin dito. Na hindi na kumalat doon sa lugar ng pamilya ko, sir. Na pati sila madamay, sir. Yun yung isa sa mga sagot ko, sir, sa sarili ko na, ba't ka pa nandito? Dahil sa pamilya ko. Kasi pag umabot dun yung gulo, sir. Sir. Galing ni Armor Ranger. Thanks, John. Maraming salamat, sir.